Dumaan din ako sa pagiging isang baguhan katulad nyo mga kabakal. Zero knowledge sa welding at malayong malayo sa tinapos kong kurso. Nahirapan din ako sa training lalo na sa umpisa at dumating din sa punto na gusto ko na umatras or sumuko. Lalong-lalo na nung ako na lang ang kahuli-hulihan at nag-iisang naiwang trainee sa batch ko noon na hindi makapasa-pasa sa trade test. Para sana ma-absorb sa company at makapagtrabaho na gaya ng mga kasama kong trainee na sumasahod na. Sobrang depressed na nga ako noon dahil talagang walang-wala na ako noon. Gumagatas pa kasi ang baby ko kaya kailangan ko talaga ng trabaho. Iniisip ko tuloy noon na para ba talaga sa akin ang pagiging welder? Dahil ang alam ko, ginagawa ko naman lahat para matuto. Sa katunayan, mabilis nga akong nakakatapos at nakakagawa ng test pipe. Pumapasa nga lagi sa visual examination pero laging bumabagsak sa x-ray examination. 6 na test pipe nga ang natapos ko noon pero ni isa walang pumapasa sa x-ray. Hanggang sa natapos na lang ang training namin at di na ako pwedeng mag-try pa ulit, gumawa ng another test pipe dahil may mga susunod pa namang batch para mag-training. Sobrang nalungkot nga ako noon, halos manghina ako. Pero bago ako umalis sa training camp at umuwi na sa amin sa Baguio, dumaan muna ako sa kapilya namin na malapit lang sa training camp. Syempre, doon na ako sobrang umiyak at nanalangin sa Ama. Doon ako humiling ng tulong na kung para sa akin talaga itong inaasam kong trabaho, ay siya na ang bahalang gumawa ng paraan para maibigay to para sa akin. At kung hindi naman, ay siya na rin ang bahala kung ano ba talaga ang para sa akin. Makalipas ang 2 araw, pagka-uwi ko sa amin, tumawag ngayon sa akin yung company na nagpa-training sa amin at sinabing I have another chance na makapag-trade test ulit. At dahil doon, syempre natuwa ako at nanalangin ulit na sana makapasa na ako sa trade test. So, pinapunta ako ngayon doon sa TESDA sa amin sa Baguio para doon ako gumawa ng bagong test pipe. Luckily, ongoing pa kasi ang training ng mga lalaking trainee ng company noon doon, kaya doon ako pinapunta. At isa sa mga trainer nila ang siyang tumulong sa akin. Siya na nga kasi ang gumawa sa 2 test pipe ko para sa akin, which is pumasa naman sa x-ray. Kaya laking pasalamat ko sa taong yon at hanggang ngayon ay tinatanaw ko pa rin malaking utang na loob ko yon sa kanya. Dahil kung hindi sa tulong niya ay siguro hindi na nga ako welder sa ngayon. At syempre, nagpasalamat din ako sa Ama dahil dininig niya ang panalangin ko na makapasok na ako sa trabaho bilang isang welder. Then, after nga makapasa ang test pipe ko, ay tinawagan na ako ng company para makapagtrabaho na. Sa mga unang araw at linggo sa pagtatrabaho, doon naman ako nakaranas ng pangliliit sa sarili, pangbubuli at pangungutyan ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil sa di pa kagandahang gawa ko. Pero, binaliwala ko yun, bagkus ginawa ko yung dahilan para mas lalo pa akong magsanay at matuto pa sa paghihinang. Tandaan nyo mga kabakal na baguhan na iba ang sitwasyon sa training center sa mismong construction site. Sa training center, basic lang ang mga nalalaman at natututunan natin. Kaya kung sa tingin mo sa training center, ikaw ang pinakamagaling, baka pagdating mo sa construction site ay manibago ka. Pagdating kasi sa aktual na trabaho, dito na tayo magsasariling sikap para matutunan yung mga teknik at mga paraan sa paghihinang na hindi tinuro or hindi natin natutunan sa training. Kung baga, dito na natin mararanasan ang tunay na laban ng isang welder. Malawak ang sakop ng welding mga kabakal, kaya hindi lang sa training magtatapos ang pag-aaral natin. Dahil hanggat nagtatrabaho tayo bilang isang welder, doon pa rin patuloy na nag-aaral tayo para matutunan pa yung ibang mga teknik sa paghihinang. Ako nga, kahit sabihin pa nating matagal na akong welder, pero di ko pa masabing magaling na ako or bihasa na sa paghihinang. Sa pag-a-apply naman ng trabaho, naranasan ko din ang hirap dyan. Sa company kasi, hindi mo masasabi kung hanggang kailan ka tatagal dyan. May mga pagkakataon kasi na nagbabawas na sila ng tao, lalo na kung finish project or wala nang maipagawang trabaho ang company. Meron naman yung kusa tayong umaalis sa company, sa anumang mga personal na kadahilanan, kaya yun, balik ulit tayo sa umpisa at yun nga yung pag-a-apply ulit ng trabaho sa ibang company. Ako noon, naranasan kong pabalik-balik sa Maynila para makapag-apply sa mga agency doon o sa mga lugar na napag-alaman kong hiring. Yung luluwas na kulang ang pera o galing sa utang yung pampamasahe at dahil kulang ang pera, tiniis na magtipid. Kaya maghapon, biskwit lang ang kinain at yung baong tubig lang ang inumin. Ilang beses din naman akong na-reject sa mga in-applyan ko, lalo na yung for abroad sana. Una, dahil babae ako at minsan dahil sa height ko na mababa. Minsan naman, tinatanggap yung mga requirements, saka sasabihin, tatawagan na lang ako pero umabot na ng 1 linggo or mahigit pa pero di na talaga tinawagan. Actually, marami pa akong naging mga rejections sa pag-a-apply pero I never stop. Apply pa rin ako ng apply, sa katunayan, lahat nga yata ng job trade fair dati sa amin sa Baguio, pinupuntahan ko. Lagi din ako pumupunta sa munisipyo namin para i-check sa PUEA kung may mga job offers na pwede sa akin. Madalas din ako tumatambay sa computer shop para mag-apply online sa mga agencies na open. Keypad pa lang kasi ang cellphone ko noon kaya madalas sa computer shop ako nag-o-online. Then, through prayers at pagtsatsaga ko sa paghahanap ng trabaho sa awa ng Diyos, marami na rin akong napuntahang company like Boomjin, Sungdo,
Nakapag-work na rin ako sa Malaysia, naging extra welder sa mga small time construction company, at ito nga ang panghuling company kung saan ako nagtatrabaho ngayon, ang Takufil. Ang totoo, marami pa akong mga karanasan na tumatak na sa akin nung isa pa akong baguhan. Kaso medyo mahaba-haba na rin ang video na to, kaya next time ko na lang ulit ikukwento. Kaya bago ko tapusin ang video natin, ang payo ko lang ulit sa mga baguhan dyan, kung nasa training pa lang kayo, pagbutihin at seryosohin nyo ang training para pagdating sa applyan at trade test, hindi kayo masyadong mahirapan. Sa pag-a-apply naman ng trabaho, huwag kayong sumuko at mawala ng pag-asa sa pag-a-apply. Kung nakaranas man kayo ng failure or rejection, hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang kayo. Mas maganda na yung sumubok kayo kesa yung hindi man lang nag-try. Dahil hindi nyo malalaman ang isang bagay kung yan ay para talaga sa inyo or hindi, kung hindi man lang kayo gumawa ng effort para makuha yon. Huwag din tayo padala sa mga nagda-down or nagmamaliit sa atin, bagkus gawin natin silang stepping stone or inspirasyon para mas lalo pa tayong magsumikap at malampasan natin sila. At panghuli, sa lahat ng ginagawa natin, lagi nating unahin ang humingi ng gabay at tulong ng Diyos sa lahat ng desisyon na ating gagawin. At bago ang lahat, shout out sa lahat ng mga taga EEI Corporation, lalo na yung mga ka-trainee ko before, batch 2007 na hanggang ngayon ay nasa EEI pa rin. I am always proud to be one of their trainee before. At sa mga batchmate ko noon sa training, wish ko lang sana magkaroon tayo ng reunion soon. Kahit pa sabihin na nating karamihan na sa atin ay hindi na welder. So hanggang dito na lang ulit ang medyo mahaba-haba nating video. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!